dahil independent film siya lahat, no? Siya lahat yung umepera siya na makuha from other grants. Yun ang ipopondo niya sa pag-shoot nung pelikula niya. Tapos kapag naubos na, okay, next ano ulit, next funding ulit. So kaya yung mga pelikula niya matagal matapos. Oh. Dahil nga, ano, sobrang independent. Hindi siya, nakarely siya sa mga grants, yes. Pero meron din siyang freedom of, you know, parang hindi nakakahon sa isang sponsor lang, sa isang grant lang, that you have to, ano. Si tatay, working with him as editor, is so much like building this, ano, kung may funding, kung may bagong mga punong natumba, dadagdag niya yan. So siya, pag may video siyang kinunan niya, tapos naisip niya yung bagay dun sa Enrique de Malaca na story, Oh. kunan niya yan. Tapos, aaralin namin, edit namin, papasok niya dun sa film. May ganun siyang magkwento, ganun siya klase magkwento. Thesis ko siya ng 4th year, college ako. Tapos yung balikbayan, yung pinaka-least favorite film, pinaka-least favorite film ko. Ano ba itong Enrique de Malaca? May pa-costume pa sila. Parang, buti ba yung perfume namin, mababango-bango. Okay, yeah, why is he on the middle of rainbow? Wow, parang medyo social, commentary, ganyan. Tapos yo-yo, cute about ganyan. Balikbayan to. And then 20 years later, I'd find myself finishing it with him. And finally getting a preview of okay, hindi kasi tapos. Kasi parang yung 33-minute turn niya na inedit pa since nung 80s na yun was always that one that he always shows. Now, Kasi yan nga, I mean, hindi siya tapos, you cannot really visualize how the story is going dahil wala kang hawak na script. that's right. So, ang nangyayari, eventually, you'll only were able to appreciate it dahil nabuo yung kwento base sa how he thought of it. Dahil hindi naman nakasulat. Na hindi nakasulat. Although meron siyang parang, Na-visualize mo siguro yung kwento kung nakasulat lang siya. yeah, in his head, Yeah, in it's his head written in may his head. katapusan, tama. And siguro ang ganda lang din ng siguro yung exposure At ko least sa kanya. at least man lang kung may sequence treatment may sequence treatment kang hawak, no? It's a tool. Like, script is a tool. It's like, it's probably a conscious decision. Ako lang to it's not Tatay's statement. But I would think that maybe it's a conscious decision na hindi siya nagsiscript. Kasi pabago-bago nga siya. And he relies on this like cosmic, kung may grant pa, pasok to, di ba? May madadagdag siyang bago. Hindi siya nagsistick into just one frame ng outline. But still, meron pa rin same premise, same foundation since the 80s when he first started that story about Enrique de Malaca. So parang, dahil meron siyang solid premise about the voyage of Enrique de Malaca, na kahit gawin niya yan 2 years, yung susunod niya eksena, masushoot niya palang 2 years, 3 years from now, solid pa rin kasi may solid, siya sa utak niya premise or outline. And so, hindi siya nawawala doon sa point nun. And, ang galing kasi parang, nung minu-work ko yung balikbayan with him, so there you see, yung 16mm nga na may naka-costume pa sila, di ba? Tapos pinasukan niya noong 2011, 2012 ng panibagong scenes. I mean, kasi the problem or challenge he had faced when he wanted to sit down and finish the film was that maraming nabago doon. Una sa lahat, si Magellan died, the character
the actor died already. So how is he gonna solve that problem, right? And so ang galing nung naisip niya, cosmically nangyari nung nag-Axis project ni Kawayan, going to Halsema, nakiride si tatay at si nanay, ganun. At that time, si Kawayan was very active nga sa road trip na yun. And he wore a beard, yung parang nagpatubo siya ng beard, no? Na-realize niya, tatay na, oh my God, kamukha mo si Magellan, ikaw na yung actor na pwedeng mag-reincarnate as the next Magellan. So, ang galing. So, syempre, lagi naman yung mga actors sila, yung mga pamilya niya, di ba? So, sige, sige, ikaw na yung actor ko. Sabi gano'n. Tapos, ako pa rin yung actor. Sige, parang gano'n. At ang galing nung naging, niya. Pero syempre, crazy, right? Parang, crazy eh. I mean, hanggang ngayon, medyo, hindi ko pa rin maano na paano niya na nabubuo yun eh. Parang, ang galing din niya doon. I think yun din yung naging feeling ko na parang natutunan ko doon is like, yung just trust the process. Yung parang, nakarelay siya sa grant ng whatever, universe or whoever, bathala, na binigay sa'yo. You grab that chance. Kung disconnected ka sa boses ng hindi nakikita, kung disconnected ka, hindi mo makikita yung mga opportunities eh. But he's so connected to that he sees chances, opportunities. Oh shit! Okay to isa na to na. Enrique, pwede mo na itong pampasok sa Enrique de Malaca film ko. Ganun siya. Parang safe din siya, yung ganyan, yung tagpi-tagpi. So parang, mukhang gagamitin na to. Pero hindi pa niya ito yung script ko, ganyan, sa sequence na to. Pero hindi ko magagamit. So nag-iipon siya ng mga little videos. And if ever he needs one that would actualize the script in his head, he'll pick that video up that he took, I mean maybe 2 years ago. As an editor, how do you unify yung images? From so Sa feeling ko, with DSLR body, nagsushoot siya na you know what? Nagsushoot na lang sa 4x3. You know what, man? Yun yung kanina sinasabi ni Cubs eh. It doesn't really matter na kita whatever format was that. 16mm VHS, mini DV, HDV, digital. Ito na lang kami ng digital, man. Itong camera gamit ko. Kanya to eh. 2015 na lang yata kami, 2016 na lang kami nag-digital. And it doesn't really matter as long as compact yung idea and sequence niya. Parang kausap kita ngayon, digital yung nakuna niya kasi biglang pero yun nga. ng mo so dyan. Yung screen mo is nagka-crop ka. Minsan. Tsaka na-convert ko. Na-crop mo para mag-adapt sa old. Yes. Ang gamit namin ni tatay kasi siya din nag-edit ng film niya. FCP, which is sobrang wala na yun. Obsolete na yung FCP yung Final Cut Pro sa Mac. So that's why we need to convert everything. Kunyari from the camera, hindi namin rectang ilalagay yan na parang Adobe Premiere na pasok ka lang ng pasok, di ba? Sa Final Cut Pro, kailangan convert to Apple ProRes para mabasa yung timeline. There's one time in 2014, in-invite siya mag-screen sa Cinemalaya nitong work in progress na Balikbayan. Dude, bababa kami ng Manila. Sa loob ng sasakyan, nag-export pa ako. Tapos, stop siya na stop at a certain scene. Ayaw niya stop. Eh, yung conversion pa naman ng FCP, kailangan makumpleto bago exported, right? Puta, yun yung problema. Tapos nag-SOS na ako sa editor friend ko sa GMA. Dude, ano yung compression nung particular shot na yan? Sabi ko, H.264. Convert mo to Apple ProRes. I think that's why hirap i-export ng FCP.
Because lahat sila Apple ProRes, ikaw lang yung yun ng particular extent. Shot like 10-15 seconds lang. Doon lagi nagsastop. Hindi umabot yung version namin na bago. Parang, I remember parang, yes, na-export! Pero we were like 5 minutes too fucking late sa oras na ipo-project na siya sa CCP. Buti hindi siya DCP. Yeah. Kung Oh my God. kung Kasi i-convert magpapa-DCP ka pa, hindi patay. Ayan. Tapos, so, naalala ko yung extended na yun. Naka-screen yung dati namin, yung pinaka-old version pa namin. Nakaganyan kami ni tatay pareho dun sa pinapanood namin version. Parang, sayang, marami na kami na itagdag dun. Marami na kami naayos dun sa ina-export ko dun. Hindi pa umabot sayang. Well, ganun si Tay, parang yung mga deadlines niya ng mga bagong eksena, usually mga festival invitation. Abs, meron akong deadline sa ganito. Ganyan. Tapos, kunyari, sa Portugal, gawin natin to eksena to, ayusin na natin itong sequence na to. Ayun na. Parang, since it was shown 2013 sa Singapore with its very bare first cut namin nun. Laki na umaabot na, ano na nga siya, 2.5 hours. Parang yung yellow film niya. Pero ganun siya. I mean, ganun yung mga deadlines niya. Ganun siya independent. Pero syempre, that's like, we have the luxury of time. We have the luxury of money. And you know, you can really leave it. Ferment mo na dyan. May ganun siya na proseso. Pero kunyari, yung mga independent films na nakarelay din sa deadline ng nag-sponsor sa kanila, right? Parang wala rin magawa yung mga independent filmmakers that they have to like really show everything in that particular timeline, right? But there's also that magic there, I would think, yung magic din naman ng mga other indie filmmakers who doesn't have that privilege like Tatay, na in that particular deadline and period na yun lang yung gagawin mo. Iba rin creative juice yung malabas doon, di ba? So, kailangan na di ba? Iba rin yun eh. Iba rin yung luxury ni Tatay, yung time frame niya ng paggawa ng film. Iba rin yung creative juice kapag may deadline ka naman na sobrang tight, right? So, I mean, kanya-kanya rin kayo eh. I would think, baka ganun ang maano sa'yo eh. Pwede mo ma-encounter or something. Anyway. Grabe. Maraming pumasok dito, hindi ko na mag-audition siya. Hindi ko na.